Yo guys, what's up? Magandang araw sa inyo lahat. Ito nga, may nag-message sa akin sa PM. Nagtatanong siya kung pwede bang sumampas sa cruise ship kahit na graduate lamang ng high school. Ito, marami sa akin nagtatanong nito sa comment at meron din mga nagme-message. Tsaka ilang mga tropa na nagtatanong sa akin kung pwede ba sumampas sa cruise ship kahit na high school graduate lang. So dito sa video na to, sasagutin natin ngayon. Yo, so sa video na to, sasagutin natin yung kanyang katanungan. Kung pwede nga bang makasampa sa barko o sa cruise ship ang isang high school graduate. So ang sagot dyan ay isang malaking oo. Marami mga entry level position na tumatanggap ng mga high school graduate. Basta, pasok ka sa mga itinakda na mga requirements. At sa video na to, isasabihin ko rin kung ano nga ba ang mga trabaho na pwedeng applyan ng isang high school graduate at kung ano nga ba ang mga dapat nilang ihanda. So dito, sa nabanggit niyang experience niya sa BPO, ang may sasuggest ko na pwede niyang applyan ay guest services, front desk o kaya naman sa reception. Pero ito mga sasabihin ko na mga entry level position ay mga madaling pasukan o applyan ng mga first timer na nangangarap makasampa sa cruise ship. College graduate man o kahit pa high school graduate, kaya ihanda mo ng iyong notebook at ballpen para ilista ang mga sasabihin ko ng mga position. Number 1, galley utility or kitchen utility. Ang trabaho nito ay yung naghuhugas ng plato, naglilinis o tumutulong ng iba pang mga gawain sa kusina. In short, dishwasher. Ang galley utility ang isa sa pinakamadaling pasukang trabaho sa barko. Kasi kahit high school graduate ka lang ay pwedeng-pwede ka na rito. Basta masipag ka, matyaga, kayang-kaya mo magbuhat ng mga mabibigat at kayang-kaya mo rin magtrabaho ng mahabang oras. Number 2, public area cleaner. Sila yung mga naglilinis sa mga daanan, sa mga pasilyo, sa mga hagdanan at kahit mga CR. Number 3, laundryman. Sila naman yung responsible sa mga paglalaba ng mga damit o mga uniform ng mga crew at mga kasuotan ng mga guests. Number 4, buffet steward or dining utility. Sila naman ang responsible sa pag-ayos at pagliligpit ng mesa. Naglalagay sila ng mga kubyertos, nagre-refill ng mga inumin, at tumutulong din sa paglilinis ng buffet area. Number 5, deck attendant. Sila naman yung mga naglalagay ng mga tuwalya, nag-aayos ng mga upuan, sinesecure nila at sinisigurado nilang malinis at safe ang surroundings ng pool. Madami pang mga entry level position na pwedeng nyong applyan. Panoorin nyo na lang yung iba kong mga video para malaman nyo kung ano pa yung ibang mga position na pwede nyong applyan na hindi ko nabanggit sa video na to. So, ano naman ang mga requirements na dapat ihanda? Kung ikaw ay high school graduate, syempre, kailangan mo ng diploma o kaya naman Form 137 bilang katibayan na ikaw ay nakatapos. Number 2, syempre kailangan mo ng valid passport. Mas maganda nga kung ito ay 1 year pataas. Number 3, STCW. Mandatory ito sa lahat kasi kasama na dito yung basic training, firefighting, first aid at survival training. Number 4, medical certificate. Syempre kailangan malusog ka, malakas ang iyong pangangatawan. At napakahalaga ng word na fit to work para ikaw ay makapagsimula ng magtrabaho sa cruise ship. Number 5, basic English. Kasi dito sa cruise ship, hindi lang naman puro Pilipino ang kasama mo rito. Iba't ibang lahi. At ang number 1 na language na ginagamit dito ay English. Hindi mo naman kailangan dito ng perfect grammar sa English. Basta marunong ka magsalita, nakakaintindi ka, para naman kapag inutusan ka ng amo mo ay masunod mo ito ng maayos. At syempre, para magamit mo din sa pakikipag-communicate sa ibang crew. Number 6, syempre Seaman's Book boy. Kaya kailangan mong tapusin yung STCW para makakuha ka ng Seaman's Book sa Marina. And last, kailangan 18 years old pataas ka. Kasi yun naman talaga yung required na age para makapagsimula magtrabaho ng legal, di ba? And then, yung ibang mga requirements, agency na magbibigay. Kung ano pa ba yung mga iba pang requirements na kinakailangan nila. Kaya ano pang hinihintay mo boy, ihanda mo na ang iyong resume at simulan mo na mag-apply sa mga POEA accredited agency sa Pilipinas. Siyempre, kailangan mo mag-ingat sa mga illegal recruiter lalong-lalo na dun sa mga naniningil na mga pagkamahal-mahal. What? Kaya mga kaibigan, wag na wag kayong mawawala ng pag-asa kung kayo ay high school graduate lamang. Kasi marami pa rin naman mga magagandang opportunities na pwedeng-pwede para sa inyo at syempre para na rin sa kinabukasan ng family nyo.
Hindi hadlang yung hindi ka nakatapos sa kolehiyo para hindi ka makasampa sa cruise ship. Kailangan mo lang ng sipag, tiyaga at tamang paghahanda. At syempre, kailangan mo rin samahan ng mataimtim na pagdarasal para naman lalo tayong pagpalain ng may kapal. Nice! Peace! Kung nakatulong sa iyo tong video ko na to, baka pwede naman bigyan mo ako ng isang like. Mag-follow ka na rin at i-share mo na rin ito sa mga kaibigan mo, baka sakaling makatulong din ito sa kanila. Yun lang. Peace! Bye-bye! Bleh.